Okay, alright. Maayong hapon sa tanan no. Ako di ay si Pastor Kenrich Canonigo. Ano yan nausap ako maghatag og mensahe alang sa mga katawhan. Ako ang mensahe karon kaning akong giuluhan og unsaon ba how can I survive in this world? Unsaon ba? No? Unsaon daw pagluwas diri sa kalibutan para makalahutay ta ning kalibutan no? Sama na mo kami mga person with disability. Ako isa sa person with disability, PWD person with disability din at same times evangelist pastor Kenrich Canonigo no. Nasab ko karong hapon nag-vlog ko ani naghatag ko mensahe. Mubo lang ang mensahe no. Title sa ko ang mensahe karon, how can you survive in this world? Now, according to the science, nagingon, people we need at least 4 elements to survive. What is the 4 element to survive? Unsa man ang upat ka elemento para makasurvive tayo sa kalibutan? Una, water. No, according wala pa ang Bible, kalibutan pa lang na. So, kung sa tuang science nag-ingon nga ang tao daw mabuhi sa upat ka elemento. Una, tubig. Ang ikaduha, air or hangin, no? Yun pala ang kailangan natin para mabuhay sa mundong ito, no? Kung wala yung apat, patay tayo. Kaya kailangan pala yung apat na elemento na yun. Ano ba yung apat na elemento? Una, water or tubig. Pangalawa, air or hangin. Pangatlo, food. Kung ang tao walang pagkain, patay. Pero ang spiritual wala pa ta diha no, diha pa ta sa kalibutan nga kinabuhi ang tao. Dili mabuhi ang tao kung walay pagkaon. Katalo no, food. Ang ikaapat, light. Kahayag. Isa gyud na siya ka elemento. Ato sa science mo na siyang upat nga yan ang apat na yan na kailangan ng tao para mabuhay sa mundo. So yung apat na yan pag-uusapan natin yung apat na elemento. Unang elemento, water. Ang tao kapag walang tubig, according sa science, ang katawan ng tao 70% water. Di ba? Mga doktor. Kaya lagi may tubig. Ang pangalawa, hangin. Kapag yung palibot, yung nasa paligid mo, walang hangin. Di ba, naninikip ang dibdib natin, pinapawisan tayo, naiinitan, kasi walang hangin. Kaya may electric fan o mayroong aircon, ba? Kailangan yun ng tao para mabuhay sa mundo. Pangatlo, pagkain. Isa din yan. Minsan nga, pinag-aagawan pa eh. Magkapatid, nag-aaway sa pagkain. Minsan naman, ang tatay at nanay, no, isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. Kaya lang mga anak, walang kwenta. Wala. Hindi nila iniisip yun kasi bata eh. Ngayon, ang ikaapat, light, liwanag. Or, ang liwanag, kailangan natin. Gaya ngayon, nag-vlog ka. Kapag nag-vlog ka o naggawa ka ng video, pag walang liwanag, madilim, hindi makikita ang mukhang ito. Ang mukhang ito hindi naman to gwapo eh, pero anak ng Diyos yan. Kahit ganyan lang yan, mabuting tao yan. Kahit ginagawa nila, no? Now, sa apat na elemento na yan, merong mas magandang dahilan kung bakit kailangan natin yan.
Ako din niya sa science, no, apat na elemento. Kung doon tayo sa Biblia, and the Bible, what the Bible say, no? Ang Biblia nag-ingon, no? Ang ingon sa, ano bang sabi ng Biblia? Ang Bible, ano sabi ang sabi niya? No? Sabi pa ng John 4:1 to 10, no? Ito yung babae na Samaritan na nag-iigib doon sa Atabay. Samtang nag-igib siya, lumapit si Jesus sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Babae, bigyan mo ako ng inumin." Ang sagot ng babae, "Bakit mo ako kinakausap? Hudyo ka, Samaritan ako." "Babae, kung alam mo lang," sabi ni Jesus, no? "Kung alam mo lang itong taong nangihingi sa'yo, ang tubig na mauuhaw ka pa, ang tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na uuhawin pa." Sagot ng babae, "Bigyan mo ako niyan ng tubig na para hindi na ako iigib dito." No, yun ang sabi ni Lord, sabi ni Jesus, "I am the living water." Ako ang tubig sa kinabuhi. No? Then, ang pangalawa, yung hangin. Sabi hangin nga. Yung hangin, ang sabi ng Bible sa John 6:27, "I am a breath of life." Siya daw ang ginhawa sa kinabuhi. No, si Jesus pa rin nagsabi niyan. Si Jesus sabi niya, "I am the breath of life." Siya ang hangin sa kinabuhi. Pangatlo, ang food. John 6:35. No, dito yapon sa John. Doon pa rin sa John. Ang sabi doon, "I am the bread of life." Siya ang food, siya ang pagkaon sa kinabuhi. Then ang ikaapat, light. And Jesus said in John 8:12, no, Juan 8:12, "I am the light of the world." Siya ang kahayag sa buong mundo. Kaya sa Biblia, iisa lang ang ating kailangan, hindi apat. Yang apat na yan, nasa iisang Diyos, na yan si Ginoong Jesucristo. Yan lang ang kailangan natin. Ngayon, paano natin makukuha ang kailangan natin kay Kristo? Kailangan nating maniwala. No? Kailangan nating maniwala at magtiwala kay Kristo. Pagkatiwalaan mo si Jesus sa buhay mo, kapatid, lahat ng kailangan mo, hindi mo kailangang magpagod, sapagkat si Kristo na ang lahat. Kaya sabi niya, huwag kayong babalisa, huwag kayong mag-alala, sapagkat ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng kailangan nyo. Kahit hindi pa kayo humihingi sa akin, ibinigay ko na ang gusto nyo. Ganyan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sana, mga kapatid, huwag nating bitawan ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya at siya lang ang may alam sa buhay natin. No? Kahit ako, sinasabi ko dati sa sarili ko, anong magagawa ko? Wala pa akong trabaho. Isa po akong person with disability. No? May kapansanan na itong katawan ko. Bago pa ako naging pastor dyan sa Jesus Christ Living Hope Glory Ministry, naging ordinaryo tao lang ako. Wala po kong alam sa Bible, hindi ko alam itong salita ng Diyos. No? Kaya ngayon, nalalaman ko na ang kailangan pala ng tao sa mundong ito, si Jesus, hindi ang mga material na bagay tulad ng water. Kailangan ng katawan yon, physical and spiritual.
Kasi ang tao, may tatlong personalidad tayo eh. May tatlong personalidad ang tao. May katawan tayo na namamatay. At may espiritu tayo na babalik doon sa Panginoon. No? Yun. At meron din tayong soul. Lawas, kalag, espiritu. No? Body, soul, and spirit. Kaya yang tatlo nasa katawan ng tao. Kaya sa susunod nating video, kung hanahanapin niyo itong video na to, pumunta lang kayo sa YouTube, tapos tingnan niyo kang Pastor Kenrich Canonigo, and subscribe and like and share, no, para updated ka mo sa mga bagong video na ko, maka-update mo sa ko ang video. Maraming video na gagawin ko araw-araw para sa inyo. Kahit ako'y may kapansanan, pero I try my best to tell you what the Bible say, or what kind of love Jesus. Sa sunod na video, ibibigay ko sa inyo ano yung love. How can love Jesus, no? That people cannot know what is Jesus said, no? Akong i-share sa inyo tanan na akong mga nasabtan o naibaluan para lamang sa inyo mga igsoon, no? Para magpadayon ta sa to ang message kanunay natong ginaingon sa inyo ang ako ang mensahe karon, upat ka elemento, the 4 element to survive, no? Ang upat ka elemento para makasurvive sa kalibutan: una, water, air, food, and light. Kanang upat, yang apat na yan, kailangan ng katawan ng tao para mabuhay. Pero sa espiritu natin, kailangan din yan. Ang espiritu may tubig ba yun? Hindi. Spiritual water na ibinigay ng Diyos. Yan ang kailangan natin. No? Yan ang water na yan, ang kakaibang water na hindi na uuhawin pa. Hindi ka na uuhaw. Doon sa langit, yan ay salita ng Diyos. Sinasabi niya, I am the living water. Ako ang tubig sa kinabuhi. No? And ako ang buhay na tubig. Buhay na tubig. No? Kung babasahin natin itong John 4, no? Mahaba na tayo, hindi na tayo basa. Basta yun ang sinasabi niya, ako ang buhay na tubig. Buhay na tubig. Ang tubig na ibibigay ko sa inyo, kailanman ay hindi na kayo uuhawin. Yun ang sabi ni Kristo eh. Sa Samaritan woman. Kaya, mga kapatid, ang dami natin ginagawa sa mundong ito, no? Naghanap tayo ng maraming pera para mabuhay. Pero, 4 lang pala kailangan para mabuhay ang tao. Yung 4 na yun, water, air, food, and light. Yung 4 na yan, yan ang hahanapin mo. Bakit sinabi ni Jesus Christ sa Mateo 4, ang tao, yung tao hindi nabubuhay sa pagkain lang, kundi sa bawat salita ng Diyos na lalabas sa kanyang bibig. Pulong, no? Ay salita ng Diyos, dahil itong Bible, no? Ay notebook mo ito. Sama itong the Bible, no? The Bible. Kapag ang simbahan hindi naggamit ng Biblia sa kanyang sarili lang interpretasyon, wala, sayang. Kaya nga sabi niya sa Galatians chapter 5 verse 4, kayo na nagsisikap na maging mabuting tao sa harap ng Diyos, na lumalayo na kayo kay Kristo, napalayo kayo kay Kristo, sapagkat
paniniwala lang, pananampalataya mo lang. Yan, tindigin mo, tumindig ka sa iyong paniniwala kay Kristo. Mabubuhay at mabubuhay ka ng mahabang panahon. Hanggang pagbalik ni Kristo, nandito ka pa rin sa mundong ito. Simple lang pala ang buhay. Bakit natin pahihirapan? No? Bakit? Sapagkat ang tao maraming pangarap. Pangarap niya na maging mayaman para may ipagmamalaki siya sa karamihan. Kaya nga ako isip pastor, wala po akong kayamanan. Nandito ako sa bahay ko, mahirap lang. Pero tinitiis ko yan. Hindi ko na pinapangarap na tataas pa ako. Kahit nasa bababa lang ako, masaya ako. Sapagkat mayroong Diyos na laging gumagabay sa akin. Mula umpisa hanggang ngayon. No? Noon, nung hindi pa ako naging Christian, sa sunod na video, tatalakayin natin. Magtanong lang kayo, mag-post kayo sa Facebook ko, Kenrich Canonigo, kung anong gusto nyo itanong about sa Bible o yung mga bagay na hindi nyo naunawaan sa Biblia. Maaari po kayong magtanong. Hindi nyo ako kilala. Hindi pa ako kilalang tao. Sinusubukan ko lang na maging ani sa inyo kung anong dapat gawin ni Pastor Kenrich Canonigo, no? Meron po akong ibibigay na mensahe sa inyo, pero hindi galing sa akin, galing sa Diyos. Wala pong galing sa akin, mga kapatid. Hindi ako nagsasalita dito, kundi ang Holy Spirit at laging nagkagabay sa akin. Hindi kailangan magpagwapo pa ako o ano ba itsura na nakikita niyo sa mukha ko. Yan ang itsura ng ating Panginoon. Ginawa ng Diyos ang mukhang ito, hindi para tamayin, hindi para tuksuhin, kundi mahalin. No? Ang mukhang ito dapat mong mahalin, huwag mong tamayin. Sapagkat nabubuhay ako sa mundong ito na mahal ang Diyos. No, mga kapatid, kunting unawa lang. Sa bawat isa, dapat magmahalan tayo. Sapagkat maraming nagsasabi, kilala ko ang Diyos, ngunit may galit sa puso, may aligut-gut, ay kaning kalagot or sorrow, no, na mga sadness of heart, walay kuan. Bakit? Kaya maraming nagkakasakit sa panahon ngayon, no? Ang sikreto lang pala ng tao para hindi ng sakit. Happiness, your heart is a cure, no? Medicine in your body, your sickness. Ang totoong tao, ang yung masayahin na puso ay naggagamot sa kanyang katawan. Mabisang gamot na kahit anong problema dumating sa buhay mo, mga kapatid, tiisin mo lang yan. Huwag kang magtaka kung bakit dumating sa buhay mo ang pagsubok na yan. Kaya kapatid ko, kayo po ang aking hinihiling. Sa inyo, kapatid, sana naka 19 minutes na ako, no? 19 minutes po yan. So, ayaan nyo magdasal ako sa inyo, kapatid. Aming Panginoong Diyos Ama, nagpasalamat po kami sa iyo sapagkat binigyan nyo kami ng lakas sa araw na to, araw ng Sabado, no? Sa ibang sikta, Happy Sabbath Day. Patuloy lang kayo sa paniniwala, Happy Sabbath Day. No? Panginoon, hindi namin inihingi sa inyo na bigyan nyo kami ng sama ng loob.
Kung hindi, hinihiling namin sa inyo, Lord, ang proteksyon, ang laging gabay sa iyong mga anghel. Salamat, Panginoon, sa iyong mabuting paraan. Sa susunod na video, please subscribe and click the notification bell. Notification bell, ano ba yun? Hindi mahirap nahirapan ako magsalita kasi nawala yung boses ko eh. Kaya kapatid, sa tulong ng ating Panginoong Kristo, sana marinig mo ito ng apat na elemento na nasa mundong ito. Iyon ang kailangan para mabuhay. Pero sa iisa Diyos lamang ang Espiritu, isang Diyos lang ang ating kailangan, si Ginoong Kristo. God bless you all in the name of Jesus. God bless, goodbye, and thank you. See you.